Banal at mahabagin naming Amang Diyos, sa lumikha ng langit at lupa at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami unang-una po sa lahat sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Na sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Jesucristo na dumato doon sa krus 2,000 taon na po yung nakakalipas, ay nagkaroon po kami ng katiyakan na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian sa pamamagitan po ng pananampalataya sa tanging dugo ng Panginoong Jesucristo. Hindi po kami naligtas dahil sa aming mga gawa o sa sarili naming katwiran, kundi dahil po sa inyong napakalaking habag at pag-ibig po sa amin. Kaya labis-labis po kami nagpapasalamat dahil sa dakilang kaligtasan po na ito. Salamat din po sa pagbibigay niyo po sa amin ng panibagong pagkakataon upang sama-sama makarating ng maayos at safe dito po sa lugar po na ito upang sama-samang humarap sa iyong banal na salita. Kami po ngayon na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay umaasa na makakatanggap ng biyaya sa pamamagitan po ng iyong salita. Kaya pakiusap, tulungan niyo po yung aming puso upang manatiling mapagpakumbaba at naway makatanggap ng biyaya at kalakasan spiritually upang magamit po namin ito sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito. Lalo-lalo na aming Ama na nakikita po namin na yung mga tanda ng katapusan ng panahon ay patindi ng patindi. Kaya pakiusap, punuin niyo po kami ng kapangyarihan, kalakasan, at karunungan sa pamamagitan po ng Espiritu Santo upang magawa po namin maipahayag yung magandang balita sa mga tao sa paligid po namin, lalong-lalo na sa aming mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kapitbahay. Sa mga tao na malalapit po sa amin, pakiusap, tulungan niyo po rin sila upang makarating sila sa kaligtasan, makarating sa katotohanan at maunawaan po nila yung ebanghelyo ng kaligtasan na ginawa niyo rin po para sa kanila. Pakiusap, gamitin niyo po kami sa natitira po naming oras at natitira naming buhay dito sa mundong ito upang magawa po namin ng matibay ang iyong kalooban upang hindi kami maging kahihiya sa iyong harapan sa ikalawa ninyo pong pagdating. Sa oras po nito, pakiusap, samahan po nawa kami ng Espiritu Santo upang maunawaan po namin ang aming pag-aaralan at nawa ito'y maging biyaya sa aming puso at maiukit ito sa aming mga puso upang maging kalakasan po namin sa mga susunod na araw. Ganon din aming Ama, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Pakiusap, ingatan niyo po sila at gabayan upang makarating po sila ng safe dito po sa lugar po na ito upang sama-sama po kami makapakinig ng inyong salita. Ganon din, maaaring may mga brothers and sisters po kami na hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasa naman po sila at naman po yung kanilang ginagawa, patuloy po ninyo silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan upang hindi po sila matangay ng sanlibutan, yung kanilang pagdanasa at ganon din sa mga pakanani sa upang maingatan po yung kanilang identity. Pakiusap, ingatan niyo po sila sa iyong makapangyarihang kamay. Sa pasimulagi sa pagtatapos ng aming pag-aaral ng iyong salita, humingi po kami ng tulong at gabay. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa aklat po ng Efeso. Sa isa sa mga sulat po ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan, Efeso chapter 5, babasahin po natin mula verse 1 hanggang 2. Efeso chapter 5, verse 1 hanggang 2, babasahin po natin ito kapag nakita na. Efeso chapter 5, verse 1 hanggang 2, kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready na po? Okay, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? Dahil sa biyaya ng Diyos, kahit na yung paligid po natin hindi nagiging maayos, kahit na yung ating kalagayan mismo hindi nagiging maayos, pero dahil sa biyaya ng Diyos, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon, lalo na para makapakinig ng kanyang salita ngayong araw po ng Panginoon. At napakahalaga po ng salita ng Diyos na kailangan po natin i-consume, kailangan natin pag-aralan araw-araw hanggat maaari upang yung ating puso ay mapanatili na gising, mapanatiling buhay, para sa paggawa o pagtupad ng kalooban ng Diyos. Dahil alam natin na sa panahon natin ngayon, yung mga tao, yung kanilang puso, masyado nang lihis sa kalooban ng Diyos para sa kanila. Masyado silang malayo para sa kaligtasan. Una, bakit? Kasi iba yung tuon nila, iba yung pansin nila, iba yung hinahanap nila. Hinahanap nila yung mga bagay na pisikal,
Pero tayo po bilang mga Kristiyano, yung ating puso ay palagi dapat humahanap ng mga bagay na espiritual. Sabi sa Colossus chapter 3, verse 1 hanggang 2, sabi po doon na palagi nating ituon yung ating puso, yung ating paningin sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Bakit? Kasi hindi na tayo taga dito. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 20 hanggang 21, tayo po yung mamamayan ng langit. Kung meron man tayong lugar na dapat isipin or dapat i-look forward, ito po yung kaharian ng Diyos. Bakit? Darating yung araw na kapag dumating yung Panginoong Jesucristo, itong mundo na ito iiwan natin. Kahit na marami tayong mga bagay na inihanda dito sa mundong ito, kahit na tayong may mga bagay na pinaglaanan ng oras, ng resources, ng lakas, dito sa mundong ito, darating yung time na iiwan natin itong mundo na ito at papasok tayo sa walang hanggang mundo. Kaya nga, bilang isang tao o bilang isang naligtas, kailangan po na yung ating puso ay panatilihin na maging aware, lalo na sa panahon po natin ngayon. Hindi pwedeng nating isipin na malayo pa, na baka hindi pa dumating yung Panginoong Jesucristo. Actually, anytime pwede na siyang dumating. Kahapon, pwede na siyang dumating, pero hindi pa rin siya dumating. Ngayon, maaari, bago matapos itong araw na ito, dumating na siya. Kung yung puso natin ay mananatiling tulog, mananatiling na hindi nakatuon sa kaharian ng Diyos, sigurado magugulat tayo. Bakit? Kasi hindi natin inaasahan, hindi natin iniisip. Pero bilang isang Kristiyano, kailangan natin panatilihin na gising yung ating puso para sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, gaya po ng binasa natin na verse dito po sa aklat ng Efeso, ito po isang instruction ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso na sila, bilang naligtas, tumulad kayo sa Diyos. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo na tumulad yung mga brothers and sisters sa Efeso sa Diyos? Bakit po? Dahil tayo o sila ay naging anak ng Diyos. Kung meron man tayong gusto na maging yung ating anak, ay sana dun sa maayos. Tama po ba? Pwede ba na sasabihin natin dun sa ating mga anak, anak, tumulad ka dun sa mga masasamang tao. Yes, maganda yung kalagayan nila, kaya tularan mo sila. Kahit na masama yung o illegal yung ginagawa nila, tularan mo sila. Meron po bang magulang na magsasabi ng ganun? Wala po. Nais ng mga magulang na tayo tumulad sa mabuti. Tama po ba? Ganon din po yung Diyos. Bilang mabuti at bilang banal, bilang maluwalhati at may katwiran, nais ng Diyos sa tayo bilang mga anak niya ay tumulad sa Diyos. Gaya po ni Apostol Pablo, sabi sa 1 Corinto chapter 11 verse 1, di ba? Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Kung paanong siya ay tumutulad sa Diyos, tayo rin po bilang mga brothers and sisters ay dapat tumulad sa Diyos. Naintindihan po. Yung ating likas, hindi po nature na kagaya ng Diyos. Yung nature natin ay sama-sama. Yung likas natin ay sa kasalanan. Pero ngayon na naligtas sa tayo po ay tumutulad, unti-unti, tuloy-tuloy, para sa makarating tayo sa kabutihan o kabanalan na meron po yung Diyos. Hindi po ito instant. Yes, yung ating espiritu, instant na naligtas, tayo ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo doon sa krus, doon sa kanyang dugo. Instantly, yung ating espiritu ay naligtas. Pero yung ating pamumuhay, ating way of thinking, way of thought, hindi pa kagaya ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito po yung buhay natin sa Christian life. Unti-unting mapalapit na maging kagaya ni Kristo. Tumulad kay Kristo. Naintindihan po. Kaya ini-instruct ni Apostol Pablo, hindi lang yung mga taga-Efeso, kundi lahat ng mga naligtas, na una, tayo tumulad kay Kristo. Sabi niya, gaya ng mga anak na minamahal. Beloved. So bilang mga anak na minamahal, tularan natin na yung Diyos ay pag-ibig. Dahil ngayon Diyos ay pag-ibig, tayo po bilang mga anak niya ay dapat tawagin din na mga anak na minamahal. Kung tayo ay mabubuhay na kagaya ng anak na may kapuotan, pwede bang sabihin na Kristiyano tayo? Pwede bang tawagin tayo na Kristiyano? Pwede ba tayong tawagin na tunay na anak ng Diyos? Kung yung ating pamumuhay naman ay anak o kagaya ng anak ng kapuotan? Hindi po. Kaya nga yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano dito sa mundong ito ay napakahalaga. Naintindihan po. Kaya nga, sabi dito, lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Kung paanong tayo inibig ng Diyos, unconditionally, yung pag-ibig din natin sa ibang mga tao ay unti-unti dapat na maging unconditional. Yes, madali umibig kapag yung mga tao mabait sa atin.
madaling ibigin yung mga tao na okay sa atin, walang problema. Pero dun sa mga tao na ayaw sa atin, salungat o umuusig sa atin, napakahirap natin silang ibigin. Pero bilang anak ng pag-ibig or bilang anak na minamahal, kailangan rin natin silang ibigin kagaya ng pag-ibig ni Kristo. Naintindihan po? Imaginin na lang natin kung tayo po noon na anak ng kapuotan, anak na sumusunod sa laman, sumusunod sa pagnanasa, hindi inibig ng Diyos ng unconditional. Ano po kaya mangyayari sa atin? Sigurado po hahatulan tayo sa impyerno. Naintindihan po? Pero yung Diyos, unconditional yung pag-ibig niya para sa atin. Na kahit na hindi tayo mabuti, na kahit tayo ay sukdulan sa kasamaan, sukdulan na masamang tao, pero inibig pa rin niya tayo. Hindi dahil sa kung anong meron tayo, kung anong kalagayan natin, kundi dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Yun po yung unconditional love. Sabi sa ibang term, agape love. So, sa pamamagitan po nito, sinasabi sa atin ng Biblia ni Apostol Pablo na tumulad tayo sa Diyos na minamahal o anak na may pag-ibig at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Kung paano tayo inibig ng Diyos, ay dapat na i-present din natin or ibahagi din natin yung pag-ibig na natanggap natin sa mga ligaw na kaluluwa, natanggap natin mula sa Diyos para ipakita sa mga ligaw na kaluluwa para sila rin ay maligtas. At sabi dito, at tumakat kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo at masarap na amoy. So binanggit po dito yung isang handog at alay sa Diyos. So ito po yung ating magiging title para po sa araw po na ito. Isang handog at alay sa Diyos. So yes, dito po sa Biblia na itong aklat ng Biblia, kahit na maraming pages, maraming mga kwento, pero lahat po ito ay nakatuturo or nagli-lead kay Jesus Christ. Kasi yun po yung punto na ibinigay ng Diyos yung Biblia. Para malaman ng mga tao sino ba yung tunay na Diyos, sino ba talaga si Jesucristo na may kinalaman sa kaligtasan para sa atin. Kaya nga, lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at makikilala natin yung Diyos ng masigit sa pamamagitan po ng Biblia. At dito po sa Biblia, dun sa Lumang Tipan, meron pong binanggit na handog or alay na tinakda ng Diyos para sa mga Leviticus o Levita, sorry. Dun sa aklat ng Leviticus, dun po binanggit ng Diyos yung lahat ng handog para sa Diyos. Meron pong 5 handog, tama po ba? Naalala niyo pa po ba kung ano po yung 5 handog na nagre-represent kay Jesus Christ? Una, handog na sinusunog or burnt offering. Pangalawa, butil na handog. Si Jesus bilang butil na naparito para mamatay at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nagbunga ng marami. Pangatlo, handog pangkapayapaan or peace offering. So dahil nga si Jesus yung handog para sa pangkapayapaan, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa atin. Hindi na tayo nangangamba sa pagpunta sa impyerno dahil nga tinapos na ng Diyos yung problema natin sa kasalanan. At pang-apat, siya po yung handog pangkasalanan. Dahil nga siya yung kordero ng Pasko, sabi sa Biblia, na naialay na, kaya nga meron tayong kapanatagan na sa kasalanan natin, meron na nang naghandog, meron na nagbayad. Kung hindi siya naparito bilang handog pang kasalanan, lahat tayo kailangan pagbayaran yung lahat ng ating kasalanan dun sa impyerno ng pangwalang hanggan. At panglima, yung trespass offering. Sa Tagalog, handog sa pagkakasala. So dahil nga si Jesus, siya yung namamagitan sa atin kahit na tayo nagkakasala. Siya po yung inialay para mamagitan para sa atin. Kaya kahit na tayo yung nagkakasala, hanggang ngayon, tinutulungan pa rin tayo ng Jesucristo para tayo ay may ayos, para may ayos yung buhay natin, para hindi na magpatuloy sa kasalanan. Kaya yung 5 handog po na ito ay nagre-represent kay Jesus Christ. Last time, kung naaalala po ninyo, napag-aralan po natin na si Jesus yung butil na handog. Naalala nyo pa po ba? Siguro last year ko po yun na sermon na si Jesus ay siya yung butil na handog. Kaya na pinanggit ko po kanina sa John chapter 12 verse 24 na si Jesus ay namatay, naparito sa mundong ito, nakagaya ng isang binhi. At dahil siya ay nahulog dito sa mundong ito, namatay, inialay yung kanyang sarili, siya ay namatay, pero ang resulta, nagbunga ng marami. Yun po yung mga brothers and sisters, tayo po. Kaya nga, si Jesus yung butil na handog. Ngayon, pag-aaralan po natin yung handog na sinusunog.
Yung handog na sinusunog ay mahalagang handog para sa Diyos. Dahil itinakda ito ng Diyos para sa Kanya. Para sa mga Israelita, para mapanatili yung kabanalan sa gitna nila. Kung hindi magbibigay yung Diyos ng isang handog o isang paraan para malinis yung mga Israelita, hindi sila pwede makalapit. Naintindihan po. Kaya nga, para makalapit yung mga tao sa Diyos, yung mga Hudyo sa Diyos, nagbigay siya ng isang tuntunin o isang batas sa pamamagitan ng burnt offering. Para maunawaan po natin at makita po natin, tignan po natin sa Levitico chapter 1. Dito po nakalagay yung 5 handog mula po sa Levitico chapter 1 hanggang chapter 1 hanggang chapter 6, doon po binanggit yung 5 offerings. So, titignan po natin yung handog na sinusunog. Babasahin po natin mula Levitico chapter 1 hanggang verse 1 hanggang verse 9. Levitico chapter 1, verse 1 hanggang 9. Babasahin po natin ito, patungkol po ito sa handog na sinusunog o burnt offering. Nakita na, Levitico chapter 1, verse 1 hanggang 9. Basahin natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Ipinatawag ng Panginoon si Moises at nagsalita sa kanya mula sa toldang tipanan na sinasabi, magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kapag ang sino man sa inyo ay nagdadala ng alay sa Panginoon, ang dalahin ay galing sa mga hayop, mga bakahan at sakawan. Kung ang alay ay isang handog na sinusunog mula sa bakahan, mag-aalay siya ng isang lalaking walang kapintasan. Ito ay kanyang dadalhin sa pintuan ng toldang tipanan, harapan ng Panginoon. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na sinusunog at ito ay tatanggapin para sa ikatutubos niya at kanyang papatayin ang toro sa harapan ng Panginoon. Ang dugo ay ihahandog ng mga anak ni Aaron na mga pari at wiwisik ito sa palibot ng dambana na sa pintuan ng toldang tipanan. Kanyang babalatan at pagpuputol-putulin ang handog na sinusunog. Maglalagay ang mga anak sa ibabaw na at aayusin ang kahoy sa apoy. Aayusin ang mga pari, ang anak ni Aaron, ang mga bahagi, ang ulo at ang taba sa kahoy na nakapatong sa apoy na nasa ibabaw ng dambana. Ngunit ang mga lamang loob at mga paa ay huhugasan niya ng tubig. Susunugin ng pari ang kabuuan nito sa ibabaw ng dambana bilang handog na sinusunog, isang handog na pinaraan sa apoy na isang samyo sa Panginoon. So ito po yung tumutukoy sa handog na sinusunog. So mayroon po mga procedure na binigay po yung Diyos para sa mga Israelita kung paano nila ipepresent or paano nila iahandog yung handog na sinusunog. So una, sabi po sa verse 3, so kukuha siya ng isang hayop mula sa kanyang bakahan, sakawan, at pipiliin niya yung hayop or kordero na isang handog na sinusunog mula sa bakahan. Mag-aalay siya ng isang lalaking walang kapintasan. So kailangan nila mamili. Sa lahat ng mga hayop na meron sila, noong time po na yon, sa bakahan, sa mga hayop, at sa mga kawan, kailangan nila maghanap. Hindi lang basta makahanap, kundi hahanapin nila yung hayop na walang kapintasan. Naintindihan po? So, sa pamamagitan po nito, ito po yung una. Ito po yung una nilang dapat i-consider. Pangalawa, ano po yung sunod? Sabi dito sa verse 6, kanyang babalatan at pagpuputol-putulin ng handog na sinusunog. So, pangalawa, kailangan balatan at pagputol-putulin. Pangatlo, sa verse 9, kukunin yung lamang loob, mga paa, ay huhugasan niya ng tubig. So, kailangan hugasan bago i-present dun sa Diyos, bago i-prepare dun sa altar para sunugin. Tapos, pangahuli, yung lahat ng na-prepare, susunugin ng buo. Naintindihan po? Wala pong ititira. Okay? So, ito po yung handog na sinusunog. Una, walang kapintasan. Pangalawa, babalatan. Pangatlo, magpuputol-putulin, hugasan yung tubig. Hugasan ng tubig. Tapos, susunugin ng buo. Lahat, ipe-prepare na. Parang sa pag-prepare natin ng pagkain, di ba? Hindi tayo basta pipili lang ng kung ano lang na karne o kung ano lang na isda. Maring, yes, sa harapan, sa panlabas, maganda itsura. Pero
Alam niyo po ba kung paano mamili ng isda na sariwa? Ano po unang sa mga itsura kung dapat natin i-consider? Sa mata. Okay. Kapag yung mata, medyo sariwa pa, hindi pa namumula, yan, medyo i-consider natin, pwede. Tapos anong sunod? Yung hasang. Aamuyin, di ba? Parang minsan sa panlabas, okay eh. Pero pag binuksan mo yung dito yung gills niya, yung hasang niya, pag amoy mo, yun nga, hindi na maganda yung amoy. Tapos ano pa? Tayo po, di ba sa palengke, merong minsan dinututot natin. Ginaganon-ganon yung karne. Ginaganon-ganon yung katawan. Kasi, maaring sa labas maganda, maaring sa labas buo. Pero sa panloob, yung pala durog-durog na. Kumbaga, dahil sa, yun nga, minsan may mga hindi na fresh. Naintindihan po. Kung dun nga sa pag-prepare ng pagkain, masusi tayong masusi nating sinusuri. Yan. Sinusuri natin ng maigi para yung maluluto natin ay fresh at magiging masarap. Naintindihan po? Ganon din po sa Diyos. Hindi po siya basta namimili lang. O kaya kung basta meron lang siya makitang hayop, pwede na. Naintindihan po. Kailangan walang kapintasan. Yun po yung pamantayan. Bakit? Dahil yung Diyos ay banal. Naintindihan po. Yung Diyos po ay walang kapintasan perfectly. Yung perfect na holiness ay nasa Kanya. Kaya nga, yung ihahandog lang natin sa Kanya ay dapat perfectong holiness din. Naintindihan po. Kaya nga, walang kapintasan. Yun po yung una. Yun. Sabi ng Diyos na pipili kayo sa mga kawan at mga hayop na bibigay nyo po sa akin na walang dungis. So, kailangan nyo handog na pipiliin nila ay hindi lang basta-basta, kundi yung pinakamabuti. Naintindihan po. Sa harapan po ng Diyos, nais niya na tumanggap ng mga bagay na malinis mula sa atin bilang isang handog, bilang isang Kristiyano. At ito po yung napakahalaga sa harapan ng Diyos, yung hayop na walang kapintasan. Kaya kailangan natin i-check bago tayo maghandog sa Diyos kung ito ba ay walang kapintasan o may dungis. Kailangan po natin bilang mga pare na naghahandog sa Diyos, check natin kung 100% ba yung ating paghahandog ay mula sa puso. Kung ito ay mula sa puso at 100% at walang dungis, walang pagkukunwari, walang anumang halong sariling pakinabang, yes, tatanggapin po ito ng Diyos. Tignan po natin. Unang 1, chapter 3, verse 5. Kaya nga si Jesus, inihandog dito sa mundong ito na walang kapintasan. Unang 1, chapter 3. Unang 1, chapter 3, verse 5. Si Jesus, dahil nga siya yung Diyos na banal, na nagkatawang tao at inihandog para sa handog pangkasalanan, kailangan siya rin ay dapat walang dungis. Kaya nga, sinabi sa atin ng Biblia, dito po sa unang 1, chapter 3, verse 5. Basahin natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya. Unang 1, chapter 1, verse 5. Sorry po. 3. 3 verse 5. Okay. Mali pala yung nabasa ko. Unang 1, chapter 3, verse 5. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa Kanya ay walang. Dahil nga si Jesus ay walang kasalanan, kaya nga siya yung unang check sa paghahandog, sa handog na sinusunog. Walang kasalanan o walang dungis. Kaya nga perfectly na si Jesus Christ yung kailangan na ihandog para sa handog pangkasalanan para maligtas yung mga tao. Naintindihan po? Hindi pwedeng may dungis. Naintindihan po? Kaya nga tangi siya lang. Yung iba iniisip na meron tayong magagawa para iligtas yung ating sarili mula sa kasalanan. Ang requirement nga ng Diyos para makailigtas tayo sa kasalanan, dapat yung ihahandog ay walang kasalanan. Tama po ba? So, kung tayo may kasalanan, pwede ba natin ihandog yung ating sarili sa harapan ng Diyos bilang handog na sinusunog? Hindi po. Kaya nga, tanging si Jesus lang yung pwede. Kaya nga sabi sa Isaías, chapter 53, verse 9, yun po isang propesiya tungkol kay Jesus Christ na siya
ay yung perfectly na handog para sa kasalanan dahil siya ay walang pandaraya sa kanyang bibig. Sabi po doon, sabi dito, at ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman, hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig. Nung si Jesus ipinako sa krus, katabi niya po ay mga makasalanan, katabi po niya yung mga tulisan. Pero siya, may kasalanan po ba? Yung dalawang kasama niya ay mahahatulan dahil sa kasalanan nila. Naintindihan po. Pero si Jesus, nahatulan siya dahil ba sa kasalanan na meron siya? Hindi po. Siya po ay inihandog na walang kasalanan. Siya po ay pinarusahan kahit na wala siyang kasalanan. Pero ito po yung hinahanap po ng Diyos. Kaya nga sabi sa unang Pedro chapter 1 verse 19, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. So yung kordero na walang kapintasan, sa loob niya, merong dugo na kailangan para mapatawad lahat ng kasalanan. Si Jesus ganun din. Sa kanyang pamumuhay, sa kanyang bilang yung nature niya, kahit na siya ay may katawan, pero sa kabilang banda, meron din siyang pagka-Diyos, siya po yung perfect na handog para sa handog pang kasalanan. Dahil nga, siya yung kordero na walang kapintasan at walang dungis. Naintindihan po. Dahil nga si Jesus yung naging handog para malinis tayo sa kasalanan ngayon. Tayo na malilinis na. Hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ng Diyos, tayo rin ngayon yung makapaghahandog sa Diyos ng isang handog na susunugin. Ano pong handog ito? Yung handog na ating katawan. Yung paghandog ni Kristo ng kanyang katawan na walang dungis, ito rin po yung dapat natin ihandog sa Diyos. Kaya na sinabi, tingnan po natin, Roma chapter 12. Atras po tayo. Roma, chapter 12, verse 1. Roma, chapter 12, verse 1. Basahin po natin kapag nakita nyo na po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Roma, chapter 12, verse 1, 3 to 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos, na sa ninyong makatwirang paglilingkod. Si Jesus, ibinigay niya yung kanyang sarili. Inihandog niya yung kanyang sarili bilang alay. Siya ay walang dungis. Siya ay walang kapintasan. Siya yung perfect na handog para sa pag-aalis ng kasalanan. Naintindihan po. Ngayon, bilang mga Kristiyano na naligtas, sabi sa John chapter 15 verse 3, tayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na sinabi ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, sinasabi sa atin, kayo na malilinis, kayo na mga Kristiyano, ihandog ninyo yung inyong sarili bilang isang handog o alay sa handog, isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Present your body as a living sacrifice, holy, acceptable to God. Ito po yung kailangan po natin bilang mga Kristiyano. Ang maghahandog sa Diyos ng isang buhay, banal na kasiya sa Diyos. Wala nang iba. Naintindihan po. Tanging pong tatanggapin ng Diyos na paghahandog ay galing sa atin. Yes, marami mga tao sa paligid po natin na maraming ginagawa. Maraming inihahandog, maraming sinasakripisyo para sa Diyos. Pero tatanggapin ba yun ng Diyos? Yung handog na yun ay may bahid ng kadungisan dahil hindi pa sila naliligtas. Tatanggapin mo ba yun ng Diyos? Hindi po. Kaya nga, hindi inaasahan ng Diyos yung kanilang mga handog. Ang hinire-require niya para sa paghahandog ay walang dungis. At para makapaghandog na walang dungis, dapat din galing ito sa mga tao na wala ring dungis. Naintindihan po? Ito po yung Kristiyano. Ito po yung ating identity. Kaya nga karapat dapat tayo na maghandog sa Diyos ang isang isang buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos. Ito po'y sinasabi sa atin bilang instruction. Hindi po ito optional. Last time, na pag-usapan po natin yung tungkol sa paghahandog. Pag-usapan po natin yung tungkol sa tithes and offering, hindi lang sa salapi, pati na rin sa ating pera, sa ating resources na kailangan natin ihandog para sa Diyos. At meron pang isa na kailangan natin ihandog sa Diyos. Una, yung ating time. Pangalawa, yung ating resources. Ano yung pangatlo? Gayang binasa natin dito, yung ating katawan. Naiintindihan po. Yung ating katawan ay kailangan natin ihandog bilang isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya para sa Diyos. Tayo po. Sa mata ng Diyos, tayo po ay malilinis na. Kaya nga, ine-expect niya sa atin yung handog din na malinis.
Naintindihan po. Ano po yun? Yung ating katawan. Kaya yung Christian life natin ay napakahalaga. Hindi po ito sinasabi lang, hindi ito teorya lang na kailangan natin gawin, kundi ito yung isang paraan para ma-prepare natin yung ating sarili para ihandog sa Diyos. Isang buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Kung paanong si Jesus ay namatay sa kasalanan ng minsan at nabuhay na muli pagkatapos ng ikatlong araw, tayo po na mga naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay nabubuhay ngayon para maghandog para sa Diyos. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Atras po tayo. Roma chapter 6, verse 10 hanggang 11. Roma chapter 6, verse 10 hanggang 11. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. Roma chapter 6, verse 10 hanggang 11. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo. Ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kung paano daw si Kristo ay namatay at ng minsanan, ngunit nabuhay sa ikatlong araw, at yung buhay na ikinabubuhay niya ay para sa Diyos. Sabi dito sa verse 11, gayon din naman kayo. Sino po yung tinutukoy niya? Yung mga naligtas. Tayo, ako. Kung paano daw si Jesus ay namatay ng minsanan at nabuhay sa ikatlong araw, nabubuhay siya para sa Diyos. Yung kamatayan na ginawa niya ay para sa Diyos. Yung yung pamumuhay din niya na ginawa niya ay para din sa Diyos. Ganon din po sa atin bilang mga naligtas. Tayo po ay, gaya ng sinabi sa Galatia chapter 2 verse 20, tayo pinakong kagaya ni Kristo. At hindi na tayo nabubuhay dito sa mundong ito, kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin. Kung paano tayo ay kagaya ng naipako dun sa krus, namatay. Yung ating fleshly desire, yung ating lumang pagkatao ay nakapako kasama ni Jesus dun sa krus. At pagkatapos ng may panganak na muli o maborn again yung ating espiritu, yung buhay natin ngayon ay paghahandog para sa Diyos. Naintindihan po. Kaya nga sabi dito, gayon din naman kayo. Ituring ninyong kayo mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ito po tayo bilang mga naligtas. Verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Yung ating buhay, dito po sa mundong ito, ay inihandog or inihahandog sa kasalanan, sa pagnanasa kay Satanas at sa sanlibutan. Pinipresent natin yung body natin dito sa mundong ito noon. Kaya nga, sabi dito, yung kasangkapan ng ating katawan ay naging bahagi ng kasalanan noon. Pero ngayon naligtas na tayo. Sabi dito, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay, mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Kaya ihandog po natin yung ating sarili bilang kasangkapan para sa Diyos. Bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Gaya po ng sinabi sa Roma chapter 12 verse 1, isinasamo ko sa inyo mga kapatid. Sabi po ni Apostol Pablo, ito rin yung sinasamo ko sa inyo. Na kayo na mga naligtas, ihandog din niyo ang inyong sariling katawan bilang isang buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos. Handog na walang dungis. Kaya naman, kung ano yung ipepresent natin sa ating katawan, dito po tayo sumusunod. Dito natin ito napapaalipin. Tingnan po natin. Verse 15 hanggang 17. Basahin natin. Dito pa rin po sa Roma chapter 6, verse 15 hanggang 17. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano nga? Nagkakasala ba tayo? Tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Hindi ba ninyo nalalaman na kung ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo mga alipin niya sa inyong sinusunod? Maging asang kasalanan tungo sa kamatayan
o ng pagsunod matuwid. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dati mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. Sabi po dito, sabi bandang gitna ng verse 16, kayo'y alipin, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino nyo inihahandog ang inyong sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya sa inyong sinusunod. Kaya kung ano yung sinusunod natin, napapaalipin tayo doon. Tama po ba? Sa madaling salita. Ngayon, suriin natin yung ating sarili. Kanino ko ba ipine-present yung ating katawan? Kanino ko ba iniaala yung aking katawan? Para ba sa kasalanan o para sa Diyos? Kung sa either way man, yun yung ating alipin. Doon tayo napapaalipin, I mean. Kung inihandog natin yung ating sarili sa pagnanasa, sa mga kalayawan dito sa mundong ito, alipin tayo nung bagay na yon. Pero kung pine-present natin yung ating sarili sa Diyos, tayo po'y alipin na sumusunod. Naintindihan po. Gaya po ng binabanggit dito po sa Biblia na tayo mga alipin ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, siya bilang isang naligtas, hindi lang siya basta apostol. Siya po'y alipin ni Kristo. Bakit? Pine-present na yung kanyang katawan para maging isang handog na buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos. Ito po si Apostol Pablo. Pero si Apostol Pablo lang ba yung dapat na maghandog ng kanyang katawan para sa Diyos? Tayo rin po bilang mga naligtas ay dapat na ihandog yung ating sarili para sa Diyos. Tanungin mo yung sarili mo. Dito ba sa posisyon na kung saan ako naroroon, na ibibigay ko ba yung aking katawan para sa Diyos? Kung hindi, may problema. Naintindihan po. Sinasamo sa atin ng Biblia ng Diyos na i-present yung ating katawan para sa Kanya. Gamitin yung ating katawan, hindi na sa kasalanan, kundi para sa pagsunod sa, sabi nga dito, sa pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Noon, meron tayong before. Yung ating sinusunod, yung ating kalayawan, kung ano may mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Diyos, yung sinusunod natin. Pero ngayon, bilang naligtas, i-present natin yung ating sarili bilang isang handog na walang dungis, para sa pagsunod tungo sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng ating katawan. Kaya kailangan po natin na ma-check, ano ba yung pine-present ko sa Diyos? Gaya po ng binanggit last time sa Malakias chapter 3, di ba? Yung mga Israelita, sinaway sila sa paghahandog nila. Meron silang form ng pagsamba. Meron silang form ng pag-aalay o paghahandog. Kaso nga lang, ano po yung inihandog nila? Bulag, pilay, may dungis. Tatanggapin ba yun ng Diyos? In-example lang ano doon ng Diyos. Kung ipe-present mo yan sa isang mataas na tao, sa isang gobernador, tatanggapin kaya niya yan? Hindi po. Ganon din sa harapan ng Diyos. Dapat natin palaging i-check kung yung ating katawan ba ay nihahandog natin na walang dungis sa harapan niya. Nagagamit ba natin yung ating katawan sa pagsunod sa kanyang kalooban o sa kabaliktaran o pagsuway sa kanyang kalooban? Kaya nga, dapat natin i-present yung ating sarili na walang dungis. Kung paanong si Jesus ay ipinresent niya yung kanyang sarili na walang dungis, tayo rin po ay dapat na maghandog na walang dungis. Kaya yung pamumuhay ng may kabanalan ay napakahalaga. Kaya po nasabi ko kanina, hindi po ito teorya. Hindi po ito instruction lang na galing sa tao. Kung paanong yung Diyos ay banal, sabi sa Biblia, tayo maging banal sa pamumuhay natin. Ano po ibig sabihin ng banal? Ibig sabihin ba maging perfect? Hindi. Umiwas sa kasalanan. Yung ating pag-iwas, yun po ibig sabihin na pinapabanal natin yung ating sarili. Naintindihan po. Kung alam mo na ikaw ay mapapahamak dun sa lugar na yun, tutuloy ka pa ba? Yung isa minsan sa nagiging sakit natin bilang mga Kristiyano. Alam na natin na meron ng sign, danger. Tutuloy pa. Try ko nga. Baka naman sakaling hindi. Baka naman hindi naman masyadong danger. Hindi po yun nilalagay dahil hindi mapanganib. Naintindihan po. Kung meron po kayo nakikita sa restaurant na pag nagmamap sila, meron silang nilalagay na nakatayo, di ba? Ano pong nakalagay doon? The floor is wet. Slippery when wet. Di ba? Nakakadulas kapag basa. Kaso, minsan nakikita ko yung mga tao, hala, sige daan.
Tapos pag nadulas, sisisihin pa yung nagmamap. Nagmamap ka kasi. Nadulas tuloy ako. Kaya nga sila naglalagay dun ng isang device na yon, or sabihin na natin, warning na yon. Kasi nga, may panganib na pwedeng mangyari. Kaya ikaw, kung nakita mo yun, iiwas ka. Tama po ba? Hindi yung lalakad ka pa. Yun din po yung paglakad bilang isang tao na pinapanatili yung kabanalan sa ating Christian life. Kung sinabi na ng Biblia na huwag nating gagawin, huwag nating gagawin. Kadalasan doon po tayo napapahamak doon sa try lang. Try lang, baka naman hindi. Tapos sa uli, ayun. Ay, oo nga, mapanganib pala. Kaso nga lang na-damage na. Hindi po pwedeng ganun. Mahihirapan po kayo lalo sa inyong Christian life kung palagi niyong tinatry yung kasalanan. Naintindihan po. Noon po, mahilig ako sa matamis. Sobra, as in. At minsan, hindi ko na masyado nakokontrol. Dahil doon, nakaka-apekto na ito sa aking kalusugan. At ngayon, nararamdaman ko yung consequences ng mga ginawa ko noon. Kasi, inisip ko na, bata pa naman ako. Hindi pa naman ako ganun katanda para magkasakit ka agad. Malakas pa naman ako. Nag-exercise pa naman ako kahit konti. Pero, iba na yung panahon natin ngayon eh. Kung nanonood po kayo ng mga balita, yung CDK, alam niyo po yung CDK? Chronic Kidney Disease? Gaano po ka aga or gaano po ka baba yung edad ng mga nagkakaroon ng CDK? Hindi na nga umaabot ng 20. Tama po ba? Bakit? Nasanay sa masarap, nasanay sa maalat, at yun yung hinahanap. Actually, yun po yung gustong-gusto ng ating katawan eh. Tama po ba? Yung mga bagay na masasarap at mga bagay na mapanganib para sa atin. Pero po, bilang isang Kristiyano, kailangan po natin maging maingat. Naintindihan po. Yes, yung ating katawan ay kailangan natin i-present sa harapan ng Diyos ng isang buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos. Hindi lang po physically, pati na rin po yung ating budhi sa harapan po ng Diyos. Kung ito'y madudungisan sa harapan ng Diyos, tapos i-present natin, tatanggapin kaya ng Diyos? Hindi po. Kaya nga, kailangan natin piliin palagi yung mga bagay na tinitake natin physically and spiritually. Naintindihan po. Kaya kailangan po maging maingat. Yung pagiging healthy, hindi lang po yun para sa mayayaman. Actually, dapat nga sa lahat ng tao, dapat ingatan natin yung ating sarili. Tama po ba? Sabi nung iba, mahal, mamuhay na maging healthy. Hindi lang naman po tungkol sa pera, kundi kailangan mong ibayad yung disiplina. Tama po ba? Kung hindi ka magiging madisiplina sa sarili mo, talaga magkakasakit ka. Yun yung isa sa napakamahal na kailangan ibayad para maging healthy. Bakit? Yung ating sarili, yung ating katawan, hindi sanay sa disiplina. Hindi natin dinidisiplina yung ating sarili. Parang pinapabayaan lang natin na, sige, okay lang. Doon rin naman papunta. Kaya enjoy na lang. Hindi po pwedeng ganun. Naintindihan po. Kailangan po natin maging maingat dahil tayo po'y naghahandog ng isang buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos. Kailangan natin ingatan yung ating sarili. Naintindihan po. Kaya nga, yun po yung unang requirement sa paghahandog, sa handog na sinusunog, which is ginawa ni Jesus Christ. At gaya ng sinabi kanina dun sa ating main verse, tayo tumulad kay Kristo. Tayo tumulad sa Diyos na naghandog na walang dungis. Naintindihan po. Next, ano po yung pangalawang requirement para sa paghahandog, para sa handog na sinusunog? Balik po tayo sa ating sa Levitico chapter 1, verse 6. Tignan po natin. Levitico chapter 1, verse 6. Ito po yung pangalawang requirement. So, nakapili na sila ng isang hayop mula sa kanilang bakahan o sakawan na walang kapintasan. Ano po yung next na gagawin po nila? Basahin na po natin, verse 6. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanyang babalatan at puputol-putilin ng handog na sinusunog. So, unahin po natin doon sa babalatan. Ano po ibig sabihin ng babalatan? Babalatan ng buhay? Hindi po. So, kailangan po nating alisin yung mga nakabalot na balat sa ating mga puso o yung mga maruruming bagay bago natin i-present sa Diyos yung ating puso at yung ating buhay. Naintindihan po. Hindi pwedeng nababalutan ng kung ano mang karumihan yung ating puso, yung ating katawan bago natin i-present sa Diyos.
Sabi po dito, tingnan po natin, Jeremiah chapter 4. Jeremiah chapter 4, verse 4. Basahin po natin. Jeremiah chapter 4, verse 4. Basahin natin ng sabay-sabay kapag nakita na po. Basahin natin sabay-sabay. Nakita na? Okay. Tignan natin yung iba. Sa Old Testament po ito, Jeremiah chapter 4, verse 4. Okay, nakita na? Wala nang lumilipat. Okay, basahin po natin. Jeremiah chapter 4, verse 4, 3, 2, 1. Tuliin ninyo ang inyong mga sarili para sa Panginoon at inyong alisin ang maruming balat ng inyong puso, o mga taga-Juda at mga mamayan ng Jerusalem. Baka ang aking puot ay sumiklab na parang apoy at magliyab na walang makakapatay nito dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa. Ano pong instruction sa kanila? Bago sila lumapit sa harapan ng Diyos, tuliin ninyo ang inyong mga sarili. Ano po yung dapat tuliin, alisin? Alisin yung balat o maruming balat sa inyong puso. Hindi po ito literal. Naintindihan po? Baka sabihin po, ay, babae po ako, hindi po ako tinutuli. Hindi po. Ano po yung dapat na alisin natin na maruming balat? Sa ating puso. Naintindihan po? Bakit po? Yung ating puso ay pinasama ng mundong ito. Tama po ba? Yung ating puso ay pinasama ng kasalanan. Pinasama ng mga pakanan ni Satanas. Kaya kailangan natin alisin yung mga maruruming bagay na ito sa balat ng ating puso bago natin i-present sa Diyos. Hindi pwedeng ihandog yung ating sarili nang hindi inaalis yung maruruming bagay na nakabalot sa ating puso. Naintindihan po? Tingnan po natin ito. Deuteronomio chapter 10. 30. Deuteronomio chapter 30, verse 6. Deuteronomio chapter 30, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung nakita na po, 3, 2, 1. Tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa upang ikaw ay buhay. Sabi dito, ito po yung gagawin ng Diyos na tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang ating puso at puso ng iyong binhi para daw yung ating puso ay buong may present, buong puso at kaluluwa na maihandog sa Diyos. Kailangan na ang puso natin ay maihandog ng buo sa harapan ng Diyos. Kung merong itong mga nakabalot na anumang hindi magaganda, hindi po ito tatanggapin ng Diyos. Hindi po niya i-accept yung puso natin na merong iba't ibang mga dungis o may mga kasamaan na nakabalot. Naintindihan po. Sabi sa Deuteronomio chapter 10 verse 16, ano yung isa sa mga dapat alisin natin sa ating puso? Yung pagmamatigas ng ating ulo. Tingnan po natin. Deuteronomio chapter 10 verse 16. Deuteronomio chapter 10 verse 16. Meron pong title po dito, sabi diyan, ang hinihingi ng Panginoon. Deuteronomio chapter 10 verse 16. Basahin natin yung sabay-sabay, 3, 2, 1. Tuliin ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong. Ito po yung dapat na isa sa una natin, dapat na alisin, na nakabalot sa ating puso. Ano po yun? Yung katigasan natin ng ulo. Actually, kahit naman na naligtas na tayo, matigas pa rin ulo natin, di ba? Kaya kailangan natin alisin. Bago natin i-present sa Diyos yung ating katawan. Bago natin ipag-alay sa Diyos. Kung papanatilihin natin na, okay lang, ganito naman na kasi ako, matigas na yung ulo ko. Hindi po pwedeng ganun. Kaya nga tayo unti-unti dapat nababago, unti-unti dapat natin inaalis yung masasamang nakabalot sa ating puso. Unang-una, yung katigasan natin ng ulo. Ito po yung isang instruction para sa mga Israelita kung bakit kailangan nilang alisin o kailangan nilang maalis dun sa lupain ng Egypt. So alam natin, di ba? Na sa Egypt, kumilos yung Diyos. Kumilos yung makapangyarihan Diyos para kay Faraon, para din sa mga Israelita. Bakit inalis sila ng Diyos doon sa Egypt? Nais ng Diyos na
ihiwalay yung mga Israelita na maghahandog lang sa Diyos ng buong buhay nila. Naintindihan po. Doon sa Egypt, sino po pinaglilingkuran nila? Yung Faraon. Tama po ba? Sila'y alipin ng Faraon. Kaya nga nais ng Diyos na alisin sila doon para sila ay 100% na makapaghandog sa Diyos, makapag-alay, makapaglingkod sa Diyos. Naintindihan po. Hindi lang dahil nahihirapan sila, hindi lang dahil dumadaing sila. Sabi sa Biblia na inalis sila doon para maging bayan ng Diyos. Para ma-fulfill yung kalooban ng Diyos para sa mga Israelita. Kaya nga, tayo po bilang mga naligtas, inalis din ng Diyos mula sa masamang mundong ito na huwag natin ilalagay o iniwalay tayo sa masamang mundo na ito para mabuhay ng hiwalay sa mundong ito. At isa sa kailangan natin alisin, yung katigasan ng ating ulo. Naintindihan po. Minsan may naririnig po ako ng mga bata na yung mga magulang na dinidisiplina yung kanilang mga bata, ay mga anak. Sabi nila na habang bata, kailangan putulin na yung sungay. Narinig niyo po yun? Yung instruction po na yun. Habang bata pa lang, putulin na yung sungay. Bakit? Alam natin na yung mga bata matitigas talaga yung ulo. Tama po ba? At habang bata, yung disiplina ay napakahalaga. Naintindihan po. Nagbasa po ba kayo ng Kawikaan ngayon? Hindi pa? Sige, tingnan natin. Kawikaan, chapter 29. Naku! Basahin po natin, verse 17. 29, verse 17. Kawikaan, chapter 29, verse 17. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Supilin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. At ang iyong puso ay bibigyan ng kasiyahan. Kaya tayo po, bilang mga magulang, kailangan po na maging mindful po sa pagdidisiplina sa inyong mga anak kapag matitigas yung ulo. Bakit? Kasi nga, kapag nagawa mo ito, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Naintindihan po. Magkakaroon ka ng kapayapaan at sa iyong puso, sabi niya, bibigyan ka niya ng kasiyahan. Kapag na-miss mo ito, kabaliktaran yung matatanggap mo. Naintindihan po. Ganon din yung ginagawa sa atin ng Diyos. Yung disiplina, hindi lang po para saktan tayo. Hindi lang po ito ginagawa ng Diyos para ipakita lang na siya ay matuwid, siya ay hukom. Hindi po. Sa pamamagitan po nito, sinusupil tayo ng Diyos sa mga katigasan ng ating ulo. Sa pamamagitan ng disiplina. Minsan sa pamamagitan ng mga pagdurusa, mga pagsubok. Sa pamamagitan po nito, nais ng Diyos na tayo ay unti-unting mabago sa ating puso para magawa nating i-present ito sa harapan ng Diyos. Naintindihan po? Naintindihan? Kaya napakahalaga ng guidance ng Diyos para sa atin. Yes, minsan masakit, minsan mahirap. Pero lahat ng yun ay para sa ating ikabubuti. Hindi po tayo gagawa ng Diyos ng anumang kasamaan or anumang kahirapan na para wala lang, na pagtripan lang. Hindi po. Lahat ng iyon ay para sa ating ikabubuti. Tingnan po natin. Ezekiel chapter 18, verse 31. Ezekiel chapter 18, verse 31. Ezekiel chapter 18, verse 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Inyong iwaksi ang lahat ng inyong pagsuway ng inyong ginawa laban sa akin. At kayo'y magbagong puso at magbagong diwa. Bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? So winawarningan na ng Diyos yung mga Israelita na sila ay magrepent. Bakit? Kasi nga, kung hindi sila magre-repent, uubusin talaga sila ng Diyos. Naintindihan po. Sabi diyan, bakit kayo mamamatay o sambahayan ng Israel? Para hindi sila mamatay o para hindi magpatuloy yung parusa sa kanila, anong sabi dito? Inyong iwaksi ang lahat ng inyong pagsuway, ng inyong ginawa laban sa akin, at kayo magbagong puso at magbagong diwa. Kaya yung puso natin na may mga nakabalot ng kasamaan o kung anumang katigasan ng ulo, kailangan palagi nating aalisin. Naintindihan po. Bago natin i-present sa Diyos bilang isang mabango, samyo. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng Biblia. Tignan po natin, kagaya po nito sa verse 31,
Efeso chapter 4. Ito naman po yung instruction sa New Testament kung paano dapat tayo alisin or iwaksi yung mga kasamaan na noon nabuhay tayo. Efeso chapter 4, verse 21 hanggang 24. Basahin po natin. Efeso chapter 4, verse 21 hanggang 24. 3 to 1. Kung tunay na siyang inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paanong ang katotohanan ay na kay Jesus, alisin ninyo ang inyong dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Sabi po dito, kung tunay tayong tinuruan, kung tunay na tayo nakarinig ng katotohanan mula kay Jesus, sabi dito sa verse 22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Yung dating paraan. Bakit yung dating paraan? Kailangan alisin. Kasi yung dating paraan na yun ay pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Kaya kung babalikan po ninyo yung buhay nyo po noon, kung paano tayo hindi nadaya palagi ng ating pagnanasa. Palaging sinasabi sa budhi natin, hindi, okay lang naman yan. Yung kasalanan, okay lang yan. Hindi naman sobrang bigat. Wala ka namang inaagrabyadong iba. Okay lang yan, walang problema. Yun po yung pandaraya na ginagawa ni Satanas sa pamamagitan ng mga pagnanasa natin dito sa loob natin. Pero ngayon, bilang naligtas, sabi dito, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Yung dating paraan ng pamumuhay na pinasama sa pamamagitan ng papandayang pagnanasa. At ano po yung kasunod? Kapag naalis na natin ito, magbago tayo sa espiritu ng inyong pag-iisip. Yung way of thinking. Yung espiritu ng pag-iisip, kailangan rin po natin na mabago. Tapos pagkatapos nun, verse 24, magbihis kayo ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ibig sabihin, yung ating will, yung ating puso, yung ating isip ay dapat patuloy po na nababago. Kung yung ating puso ay nababalutan pa rin ng makabutong bagay, pagnanasa at kasalanan, hindi tatanggapin ng Diyos yung ating handog. Naintindihan po. At kung yung ating puso ay punong-puno rin din o nababalutan ng mga kasamaan, wala rin tayong matatanggap na biyaya. Ano po yung isang sakit ng Pilipino sa panahon natin ngayon? Yung stroke. Alam niyo po yun? Stroke, high blood, ganyan. Bakit po nangyayari yung bagay po na yun? Yung dugo ay sobrang lapot na. Naintindihan po? Dahil sa sobrang lapot ng dugo, nagkaklag sa mga veins. At dahil dun sa clog na veins na yun, minsan sa isip, sa ating utak, bumabara, dun nangyari yung stroke. At minsan, yung daloy sa puso natin ng dugo, hindi sapat o hindi sufficient. Kaya, kinukulang yung supply, kaya kailangan niya mag-pump ng mas mabilis. Tama po ba? Dahil po sa pag-pump niya ng mabilis, yung hindi normal na pump, kailangan niya mag-pump ng mas maraming dugo kasi mayroon nababarahan . Dahil doon, nagkakaroon ng stroke. Naintindihan po. Actually, spiritually, meron din pong sakit ng stroke sa isang Kristiyano. Bakit po? Kasi nga, nababarahan yung puso. Ano bumabara? Yung mga makamundong bagay. Yung mga kasalanan. Nababalot. Hindi na makapag-pump ng maayos kasi puro bara. Naintindihan po. Ganon din po sa atin. Kung hindi natin naalisin yung mga masasamang gawa, katigasan ng ulo, yung ating puso, mababalot po nito, wala rin tayong matatanggap na biyaya. Ano pong lalabas sa puso natin? Dahil nga hindi nakakatanggap ng biyaya, reklamo. Naintindihan po. Kaya yung mga Israelita, kahit na ginagawa na sila ng Diyos ng mabuti dun sa ilang, ano po lumalabas sa kanila? Sa halip na pagpapasalamat, puro reklamo. Bakit? Kasi hindi nila iniiwan yung idea nila na mayroong Egypt. Hindi nila iniiwan na sana doon na lang kami sa Egypt. Mas maganda yung lugar doon, nakakakain kami ng karne, ng bawang, sibuyas, pipino. Kahit naalipin kami, okay lang.
Yun po yung mga pag-iisip ng mga Israelita. Andun pa rin yung puso nila dun sa Egypt, kahit na nasa ilang na sila. Kaya ano po nangyari? Puro pagsuway yung nangyayari sa kanila. Puro katigasan ng ulo. Kaya nagrereklamo sila sa Diyos. Kaya yun, pinaparusahan sila ng Diyos. Kaya nga, kung yung puso natin ay nababalutan ng mga hindi magagandang bagay, wala rin po tayong matatanggap na biyaya. At ang lalabas sa atin, puro pagrereklamo. Kaya nga ano pong sabi dito, alisin ninyo ang dating paraan ng pamumuhay, yung katigasan ng ulo, kaya nang binanggit natin kanina, yung mga bagay na, yun nga, nabuhay tayo sa pamamaraan ng pagnanasa ng ating katawan, ng pandaraya, kailangan na rin po natin itong alisin. Kailangan na rin talikuran. Naintindihan po. Isa pa po, Colossus chapter 3, verse 5 hanggang 10. Colossus chapter 3, verse 5 hanggang 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang pagnanasa, kasakiman, na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una, nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masasamang pag-iisip, panalait, at maruruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At kayo magbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Ibinanggit po dito na mabibigat na mga salita. Sabi dito, patayin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, tuwing kailan siya namamatay? Tuwing kailan? Araw-araw niyang pinapatay yung mga pagnanasa na meron siya. Araw-araw niyang tinatanggihan yung kanyang sarili para lang maibahandog yung kanyang sarili para sa Diyos. Araw-araw. Araw-araw din po natin patayin yung kung ano man yung mga makalupa na nasa inyo. Ano po yun? Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang pagnanasa, kasakiman, na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Araw-araw. Naintindihan po. Yan, napatay na natin ngayon. Bukas. Wala na ba? Darating pa rin yung time. Darating pa rin yung mga tukso para sundutin yung mga pagnanasa na ito. Kaya nga, araw-araw dapat po nating patayin. Naintindihan po. Para magawa natin ito, kailangan natin yung tulong ng Diyos. Hindi natin magagawa ito kasi nga yung ating puso ay sanay sa kasalanan. Kaya nga nandito yung Holy Spirit para tulungan tayo. Para magawa nating patayin, talikuran, at iwasan yung mga bagay na yon. Sabi sa verse 8, di ba? Itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Cast out, ibig sabihin. Diba sa mga magulang, yung kanilang mga anak na pasaway, sabi nila, itatakwil na kita. Di ba masakit yun? Tama po ba? Bakit po dumadating dun sa punto na yun? Dahil ba gumagawa ng mabuti yung anak? O dahil masama yung ginagawa ng anak? Hindi siya itatakwil kung mabuti yung ginagawa niya. Tama po ba? Pero kung masama yung ginagawa niya, ayun, dumadating dun sa point ng puso ng mga magulang na itakwil na lang yung mga anak. Bakit? Nagdadala na ng kahihiyan. Same din po, yung mga masasamang gawa, lahat ng mga ito, galit, puot, masasamang pag-iisip, panalait, at maruruming panalita mula sa inyong bibig. Ano po dapat gawin? Itakwil. Alisin. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, nawa, yung ating bibig ay magamit natin, unang-una, sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Pangalawa, sa pagbibigay sa mga brothers and sisters sa ibang mga tao ng biyaya. Kung yung ating bibig ay ginagamit natin sa kabaliktaran, paano sila makakarating sa kaligtasan? Kung yung ating bibig, puro karumihan, kung ano mga bad words yung lumalabas, paano po? Kaya kailangan natin itakwil, patayin. Naintindihan po. Hindi po ito simpleng bagay na natitignan lang natin. Ito po ay seryosong bagay na kailangan po natin gawin upang makapaghandog ng isang banal, buhay, nakasiya-siya sa Diyos na handog. Yung masasamang bagay, hindi po dapat na bumalot sa ating puso. Kailangan itong balatan, kailangan alisin. Kaya po yung ginagawa ng mga Israelita, bago nila ihandog yung handog na sinusunog sa harapan ng Diyos. Hindi pwedeng, ito malinis, sige, sunugin na agad.
Hindi po. Kailangan nilang balatan. Naintindihan po. Kailangan nilang alisin lahat ng balat, pati yung mga hindi magaganda dun sa panlabas na anyo nung isang hayop. At anong sunod? Pagkatapos po nilang nabalatan, sabi sa Levitico chapter 1 verse 6, pagpuputol-putulin. Kailangan tsap-tsapin bago nila i-present sa Diyos. Kailangan na lahat ng bahagi ay ihahandog, lalo na yung ating puso. Yung nais ng Diyos, yung ating buong puso, buong katawan, buong pag-iisip, ito po yung inaasahan niyang handog para sa atin. Pero kung portion lang din ng ating puso, portion lang din ng ating katawan, yung ating ihahandog, hindi rin po ito mabuti. Kaya yung puso natin, palaging sinasabi, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kailangan buo na paghahandog. Naintindihan po. Kaya yung lahat po ng pinagputol-putol na bahagi, ipipresent yun sa Diyos. Para magawa ito, kailangan po natin na buong katawan natin, kailangan gumamit ng isang sharp blade para mapagputol-putol po natin yung ating mga bahagi para maihandog sa harapan ng Diyos. Ano pong sharp blade yung gagamitin natin? Ito pong Biblia. Tingnan po natin, Hebreo chapter 4. Hebreo chapter 4, verse 12 hanggang 13. Basahin po natin. Hebreo chapter 4, verse 12 hanggang 13, 3 to 1. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuhan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. At walang nilalang na nakakubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Kaya sa pamamagitan po ng Bible, nasusuri natin yung ating sarili kung meron bang puwang na hindi tama, kung meron bang isang body part natin na hindi natin na ipepresent sa Diyos. Kaya kailangan natin palaging i-check yung Biblia. Kaya yung pagbabasa, yung personal reading at yung personal na paikinig ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ito po yung isang tabak na may talim at talim na may dalawang talim na tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Kaya yung kaloob-looban ng ating katawan, sa pamamagitan po ng Biblia, nasusuri. Naintindihan po. Kaya bago natin i-present sa harapan ng Diyos yung ating buong katawan, kailangan sa pamamagitan po ng Biblia. Naintindihan po. Kaya yung ating katawan ay kailangan natin ihandog na banal, buhay, nakasaya-saya sa Diyos. Bago natin i-present ito, kailangan buong bahagi. Naintindihan po. Isang magandang example dito ng hindi pagpe-present ng buo sa harapan ng Diyos ay si Haring Saul. Alam po ninyo yung kwento ni Haring Saul nung inutusan siya ng Diyos na lipulin lahat ng mga Amalekita? Alam niyo po kung anong ginawa niya? Pinatay naman niya, pero hindi lahat. Yun po yung punto. Ang sabi ng Diyos, lipulin mo lahat. Huwag kang magtitira. Pero ano pong ginawa ni Haring Saul? Yung partial obedience, isa po ito sa naging dahilan para tanggalin siya sa pagiging hari. Bakit? Ine-expect ng Diyos dun sa hari ng Israel ay mayroong full obedience. Hindi po partial obedience, kundi full obedience. Makikita po ninyo kwento na ito sa 1 Samuel chapter 15. Doon po sa kwento na iyon, sabi ng Diyos, lipulin mo lahat ng mga Amalekita, yung lubos na wasakin sila. Ibig sabihin ng lubos, lahat uubusin, walang ititira. Pero ano pong ginawa ni Saul? Tinira niya yung hari, tapos tinira niya yung pinakamabuti sa mga tupa, mga baka, at yung mga handog. Imagine po ninyo yung tagpo po na ito, dun kay Haring Saul. Hindi lang naman po siya yung hindi pumatay dun sa mga o kumuha ng mga Amalekita ng mga gamit nila. Pati na rin po yung mga tao na kasama niya. Hindi po nila lubos na winasak, hindi po nila lubos na lilipol yung mga Amalekita. At kumuha pa sila ng mga pinakamabuting bagay. Ano pong ibig sabihin nito? Yung partial obedience ay disobedience. Naintindihan po. Yung 99% na pagsunod sa harapan ng Diyos, 100% na pagsuway.
Kaya kailangan po natin alisin yung ating pagmamatigas sa ating puso, yung hindi lubosang pagsunod, at kailangan natin pagputol-putulin lahat ng body parts natin na buong ihandog para sa Diyos. Naintindihan po. Alam niyo po, sa puso natin, meron pong iba't ibang mga chamber. Alam niyo po yung chamber? Iba't ibang kwarto. Sa puso natin, sa heart, meron chamber para sa pamilya. Meron chamber para sa hobby. Meron chamber para sa kaibigan. Meron chamber para sa kung anumang bagay. At minsan, mas malaki yung chamber dun sa mga bagay na yon kaysa dun sa chamber ng Diyos. Kung i-drawing natin yung puso natin, tapos i-determine natin yung lahat ng nakalagay sa puso natin. Gaano kalaki yung portion ng Diyos dun sa puso po ninyo? Yung kalahati, mukhang maganda, kalahati. Pero ano po yung hiningi ng Diyos? Buo. Naintindihan po. Yung kasuluk-sulukan ng ating puso, dapat palaging sa Diyos pa rin. Naintindihan po. Actually, mahirap po ito gawin, pero ito yung kailangan natin gawin. Naintindihan po. Yung mga bagay na yes, nasa loob ng ating puso, hindi natin maiwan-iwan, kailangan natin yan lisanin. Bago tayo makapaghandog ng isang handog na banal, buhay, nakasiya-siya sa Diyos, kailangan natin i-check yung loob ng ating puso. Kung lahat ba ay nape-present ko. Minsan, may mga portion tayo sa ating puso na hindi natin maibigay-bigay. Diyos, ito na po yung puso ko. Tatanungin ka ng Diyos, bakit parang may tapyas? Bakit parang kulang? Hindi buo. Nasaan yung iba? Diyos, kasi meron akong tinabi at ito yung mga bagay na nakapagpasaya sa akin. Kaya kapag binigay ko sa iyo, alam ko na mawawala ito at talagang hindi ko na itong may enjoy. Kaya hindi ko maibigay-bigay. Pero anong sasabihin ng Diyos? Okay na yan. Yung pinapresent mo na bawas, hindi ko yung tatanggapin. Sa'yo na yan. Ang hinihingi ko ay buo. Naintindihan po. Kaya sa atin bilang mga Kristiyano, kailangan po natin maging maingat sa paghahandog para sa Diyos. Ang nire-require niya sa atin ay buo. Naintindihan po. Kaya, imagine po natin ito. Kung yung Diyos ay humihingi ng buo, pwede ba natin siyang bigyan ng tira-tira? Isipin po ninyo, kung yung Diyos ay nagre-require sa akin ng buong puso, pwede ba ako magbigay sa Kanya ng tira-tira? O ilang portion lang? Di po. Ang nire-require niya sa atin ay buong puso. Wholeheartedly. Naintindihan po. Kaya, kailangan natin suriin yung ating puso. Kung mayroong mga bagay dyan na hindi natin maibigay-bigay sa Diyos, hanggang kailan mo yan itatago? Hanggang kailan mo yan i-keep? It's either yan yung hobby mo, yan yung gusto mo, or tinatangkilik mo, lahat yan hinihingi ng Diyos. Naintindihan po. Kailangan yan ihandog sa harapan ng Diyos para makapaghandog ng isang banal, buhay na kasiya-siya sa Diyos. Naintindihan po. Sabi sa ikalawang Korinto chapter 7 verse 1, linisin natin yung ating bawat karumihan ng laman at ng espiritu. Bago natin i-present yung ating sarili sa harapan ng Diyos. Kailangan malinis sa karumihan ng laman at karumihan ng espiritu. Hindi pwedeng marumi yung laman, tapos malinis yung espiritu, tapos ipe-present sa Diyos. Hindi po pwede. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin maging maingat. Hindi po, yung Diyos, hindi po siya tatanggap ng tira-tira. Kung magbibigay lang tayo sa Kanya ng tira-tira, hindi niya yung tatanggapin. Ibabalik niya yun sa atin. Ano pong hiningi niya? Buo. Naintindihan po. Dito natin ito masusuri sa pamamagitan ng tithes and offering. Diyos, alam ko na mahalaga yung tithes and offering. Pero ito na lang yung natitira kong pera eh. Kapag binigay ko pa to, wala na ako. So, anong ibibigay mo? Siguro okay naman kahit na itong portion lang muna. Siguro ito lang munang bahagi. At least nakapagbigay. Hindi naman na zero, kumbaga. Pero anong sasabihin sa atin ng Diyos? Yan ba yung buong puso mo? Pasensya na Diyos. Hindi ko kaya ibigay yung aking puso.
Ang sasabihin niya, sige, yung binigay mo, sa'yo na. Kung para pala sa'yo ay kulang, kukulangin ka, bumalik ka kapag kaya mo nang ibigay ng buo. Kaya kailangan po natin maging maingat sa paghahandog sa Diyos. Naintindihan po? Hindi lang po ito patungkol sa tithes and offering, kundi yung ating oras, ating katawan, ay kailangan natin ihandog ng buo sa harapan ng Diyos. Hindi pwedeng kalahating katawan sa sanlibutan, kalahating katawan sa Diyos. Hindi po pwedeng ganon. Wala po akong illustration board dito. Pero alam niyo po, yung isang tao na naghahandog yung isang side sa sanlibutan at yung isang side sa kalooban ng Diyos, para siyang isang tao na nasa loob ng bahay. Sa labas, sobrang lamig. At nagyayelo, yung sa mga lugar na nagyayelo. Tapos yung kanyang ulo, nakalawit sa bintana. Imagine po ninyo yung itsura po niya. Yung buong katawan, nasa loob. Pero yung ulo, nasa labas. Dun sa mapanganib na malamig na lugar na nagyayelo. Ano pong itsura niya? Hindi, gusto ko mainit yung katawan ko. Pero yung ulo, gusto ko malamig. Pwede po ba yun? Hindi po. Kaya nga, buong puso ay yung hinihingi ng Diyos para sa atin. Yung full obedience, ito po yung hinihingi ng Diyos. At yung full surrender din, ay hinihingi sa atin ng Diyos. Yung buong pagtitiwala, buong pagbibigay ng ating sarili sa harapan ng Diyos, ito po yung napakahalaga. Yes, alam ko po mahirap. At kahit ako ay nahihirapan na ibigay yung buo sa Diyos. Pero kailangan ko itong gawin. Kahit na nagre-require sa akin, ay ako yung mawalan, kahit na ako yung masaktan, pero kailangan kong ibigay ito sa Diyos. Naintindihan po. Dahil ako po ay isang pare na naghahandog sa Diyos. Ako po ay naligtas at ini-expect sa akin ng Diyos na ibigay ko yung buo. Pero ako lang ba yung dapat na magbigay ng buo? Check natin palagi. Yung sukli, pwede natin yan itago. Pero kung yan yung ibibigay natin sa Diyos, hindi niya yung tatanggapin. Hindi po siya tatanggap sa atin ng tira-tira. Naintindihan po. O yung spare time. Yung halimbawa, buong araw, busy ka, trabaho, kung ano man. Tapos, ay, di pa pala ako nakapagbasa. Babasa muna ako, tapos next, tulog. Yun po ba yung paglalaan ng buong puso sa Diyos? Yes, alam ko po pagod. Alam ko po marami po kayong ginagawa. Pero palagi po ninyong i-check. Paano ba ako naghahandog sa Diyos? Meron bang buong puso? Intindihan po. Kaya nga, ang nire-require sa atin ng Diyos, buo, kailangan pagputol-putulin yung handog para mai-present sa Diyos dun sa dambana, dun sa altar. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Exodo chapter 12, verse 8 hanggang 10. Ito po yung isang example ng handog na sinusunog. Exodus chapter 12, verse 8 hanggang 10. Exodus chapter 12, verse 8 hanggang 10. Kung nakita na po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kanilang kakainin sa gabing iyon ang kordero. Kanilang kakainin ito na inihaw sa apoy, kasama ang tinapay na walang pampaalsa at mapapait na gulay. Huwag ninyo itong kakaining hilaw, pakukuluan man sa tubig, kundi inihaw sa apoy, pati ang ulo, ang paa, at ang mga lamang loob nito. Huwag kayo magtitira ng anuman nito hanggang sa kinaumagahan. Ang matitira hanggang sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. So, ano po yung kakainin ng mga Israelita? Ito po yung Pasko bago sila umalis dun sa Egypt. Ano po yung gagawin nila? Maghahandog sila, kakainin nila yung buong kordero. Yung lahat ng kordero, yung buo. Kung ano yung matitira, susunugin nila. Hindi po nila i-consume, kundi susunugin nila. Bakit? Lahat ay para sa Diyos. Lahat ay handog na kailangan paraanin sa apoy. Naintindihan po? Kailangan lahat makonsume. Ano po ibig sabihin ng susunugin lahat? Makibahagi ng buo sa gawain ng Diyos. Yung ating buong katawan, pag-iisip, kung ano man yung meron tayo, ay kailangan natin isama dun sa paghahandog na yun, dun sa altar o dambana. Kaya nga, sa pamamagitan ng
buong nating katawan is maihandog natin ito sa Diyos. At bakit kailangan paraanin sa apoy? Sabi dito, hindi pwedeng kainin ng hilaw, hindi rin pwedeng pinakuluan, kundi iniho sa apoy. Sarap pa naman ng nilagang karne. Pero bakit kailangan ihawin? Hindi pwedeng pakuluan, hindi rin pwedeng kainin ng raw. Dahil sa pamamagitan po ng pag-ihaw sa apoy, dito po lubos na makukonsume lahat. Naintindihan po. Kasi kapag naglaga ka, may matitira. Nandun yung buto, nandun yung mga, sabi natin, litid na hindi naman na kayang matunaw ng pakulo lang. Pero sa pag-apoy, pag pinaraan sa apoy, pwede siya talaga makonsume sa lahat. Naintindihan po. So, yung Diyos, kailangan rin tayong padaanin sa apoy para makonsume yung ating buong handog. Naintindihan po. Sa pamamagitan po ito ng mga kahirapan at mga trial sa Christian life natin para magawa natin maihandog ng lahat. Kaya binibigay ng Diyos yung mga kahirapan. Pinapahintulutan niya yung mga kahirapan sa atin para i-check o para masuri natin kung lahat ba ng ating puso, ng ating katawan ay niyahandog natin sa Diyos. Kaya isa itong magandang paraan para masuri natin yung ating sarili para sa paghahandog sa Diyos. Kaya nang sinabi kanina, di ba, sa Roma chapter 12, sinasamo ni Apostol Pablo na ihandog ninyo ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasaya-saya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Kaya sa pamamagitan po nito, may makapaghahandog po tayo sa harapan ng Diyos. Ngayon, balikan po natin sa Levitico chapter 1. Kanina po, nabinasa po natin. So, nagawa na nilang pumili ng walang kapintasan, nagawa na nilang balatan, nagawa na nilang pagputol-putulin. Ano po yung kasunod na gagawin? Siyempre, huhugasan. Sabi dito sa verse 9, ngunit ang mga lamang loob at mga paa ay huhugasan niya ng tubig. So, bago ihandog, kailangan ihugasan. Kaya doon po sa tabernakulo, doon po sa buong lugar ng tabernakulo, meron pong isang lugar doon na tinatawag na hugasan. Doon po nila hinuhugasan yung isang malaking, sabi natin parang palangganang malaki. Doon nila hinuhugasan yung lahat ng utensils, lahat ng hayop, bago nila i-present sa Diyos. So, ito po'y kumakatawan sa paglilinis sa pamamagitan po ng salita. Yang sabi sa Biblia na yung salita ng Diyos ay tubig. Yung salita ng Diyos ay lumilinis. Hindi lang siya basta sharp, double-sided blade, kundi ito rin po ay tubig na lumilinis sa atin para mai-present natin ito sa harapan po ng Diyos. At kasunod, sabi nga dito, susunugin ng pari ang kabuuan nito sa ibabaw ng dambana bilang handog na sinusunog. So yun nga, nagawa na nilang mamili ng walang kapintasan, babalatan, pagpuputol-putulin, huhugasan ng tubig, at tapos anong sunod? Ipe-present na sa Diyos. Susunugin na ng buo. Naintindihan po. Walang ititira. Kaya sa pamamagitan po nito, dito natin malalaman na kung paano binigay ni Jesucristo yung kanyang buhay para lang sa kaligtasan natin. Buong katawan niya yung pinarusahan. Buong katawan niya yung nasaktan. Buong katawan niya yung binugbog. Para lang maihandog yung kanyang sarili para sa handog pangkasalanan, para sa kaligtasan natin. Naintindihan po. Kaya nga, minsan nakikita natin sa illustration dun sa Passion of Christ. Buong katawan niya may sugat. Tama po ba? Actually, medyo hindi ganoon kalala yung itsura ni Jesus Christ dun sa aktual na nangyari sa kanya dun sa krus. Alam niyo po, dito sa bandang likod, kapag nasusugatan yung ating likod, kadalasan, madaling lumalabas yung buto o yung mga ligaments natin. At siya, hinagupit ng mga latigo na hindi lang basta whip, kundi mayroong mga gamit na, yun nga, may mga matutulis na object dun sa dulo. At kapag hinahagupit po siya nito, napupunit yung kanyang buong katawan. At imagine po ninyo ito, isinabit siya dun sa krus. At yung katawan po niya, kailangan niyang huminga. Tama po ba? Imagine po ninyo kung gaano yung struggle ni Jesus Christ para lang umabot ng 9 to 3. Ilang oras po yun? 6 hours. Imagine po ninyo yung sakit, dusa at nangyari sa katawan niya.
para lang maipresent sa harapan ng Diyos para matupad yung kaligtasan para sa lahat ng tao, para sa atin. At sa paghinga po niya, kailangan niyang i-expand yung kanyang baga. Pero kapag yung ginagawa niya yon, yung sugat na nasa likod niya, yung mga punit, lalong bumubuka. Sobrang sakit po nun. Halos, sabi sa Biblia, halos mapunit na yung kanyang katawan. Hindi na siya mukhang tao sa itsura niya. Sabi sa Isaiah chapter 51. Kaya lahat po ng yun ay tiniis, ginawa ni Jesus. Dahil siya po yung handog na susunugin. Ngayon, bilang mga naligtas, tayo rin po, ine-expect sa atin ng Diyos, sabi sa Roma chapter 12 verse 1, na i-present natin yung ating katawan bilang isang handog na banal, buhay, na kasiya-siya sa Diyos. Ng buo nating pagkatao hanggang sa dumating yung Panginoong Jesucristo. Na ito po yung mahalaga para sa atin kung paano tayo naghahandog sa harapan ng Diyos. Hindi po tayo dapat maghandog ng tira-tira lang or hindi tayo maghandog ng kung ano lang gusto nating parte, yun yung ihahandog natin. Hindi po. Ang ini-expect niya po sa atin ay buong katawan. Naintindihan po? Kaya nga, kung meron mga gawain na nire-require yung ating katawan para makibahagi po tayo. Kung meron mga bagay na maikibahagi sa gawain ng Panginoon bilang paghahandog, gawin po natin. Naintindihan po? Lahat po ito ay paghahandog sa Diyos. Kaya, kung magagawa natin ito, ituturing ito ng Diyos ng isang mabango at nasamyo o mabangong handog para sa Kanya. Kaya, brothers and sisters, napakahalaga ng paghahandog para sa Diyos. Hindi lang po ng mga bagay na meron tayo, kundi ng mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin at para ibigay ito para sa kalawalatian niya. Kagaya po ng Panginoong Jesucristo. Gaya po ng binasa natin sa Efeso chapter 5 verse 1 hanggang 2, si Jesus yung inihandog na alay. Paano po siya naghandog? Inhandog niya yung kanyang sarili ng buo. Tayo rin bilang mga brothers and sisters, kailangan po natin ihandog yung ating sarili bilang isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya makatwiran nating paglilingkod. Sa pamamagitan po nito, malulubos yung ating kalawalatian. At sa pamamagitan nito, mas mabibigyan natin lugod ng masigit yung Diyos. Kaya nawa, tayo po bilang mga brothers and sisters, hanggang sa dumating yung Panginoong Jesucristo, huwag po tayo mag-alinlangan na ihandog yung ating sarili para sa Diyos. Yes, maring dumaan tayo sa sakit, sa apoy, kung saan mang paghihirap dahil sa paghahandog natin ng ating katawan para sa kalooban ng Diyos. Pero huwag po kayo mag-alala. Yung katawan natin na ito, na makukonsume, papalitan niya ng isang katawan na pangwalang hanggan. Kaya ano pong gusto ninyo? Yung katawan na masisira, mabubulok dito sa mundong ito, o yung kaluwalhatian, o yung katawan na mayroong kagaya si Jesucristo. Yun yung ibibigay niya sa atin. Kaya nga, huwag tayo mag-alinlangan na yung ating katawan makonsume. Naintindihan po? Minsan dahil sa katawan natin, ayun, hindi natin na bibigay ng buo yung ating katawan, yung ating isip, yung ating puso. Yes, kahit na gusto natin, kahit na isipin natin maganda naman maglingkod sa Diyos ng buo. Pero, yun, doon tayo nagkakaproblema. Kaya nga, yung paghahandog sa Diyos ay napakahalaga para sa atin. So may mga gusto pa po sana akong i-share, pero hanggang dito po muna, tayo pong lahat ay umukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat din po na ipinagkaloob niyo po sa amin ng mga salita na kailangan po namin para sa aming Christian life. Upang masuri po namin yung aming sarili kung paano po kami naghahandog sa iyong harapan. Na may tulungan niyo po kami upang magawa po namin maihandog ng buo ang aming katawan, ang puso at isip po namin upang sa pagtupad ng inyong kalooban ay magawa po namin ito na nakakalugod sa inyong harapan. Pakiusap, hindi po namin ito magagawa at mahirap po ito sa amin naming Ama. Kaya naniniwala po kami na sa pamamagitan din po ng tulong ng Espiritu Santo ay magagawa po namin ito kalaunan. Kaya sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Sa natitira po naming mga gawain para sa araw po na ito, kayo po yung bahala na mag-ingat sa bawat isa sa amin. At sa nalalapit po na Bible seminars na gaganapin sa Buena Vista, magsisimula po ito bukas, ay pakiusap, tulungan niyo po kami upang magawa po namin na ialay yung aming sarili, yung aming buhay para sa mga ligaw na kaluluwa dun po sa lugar po na iyon upang matulungan din po sila na sila ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Alam po namin na kasama po namin kayo sa gawain po na ito, kaya patnubayan niyo po yung bawat isa sa amin. Muli maraming salamat po at lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po.
Para po sa ating pangwakas na awitin, buksan po natin ang ating hymnal sa page 45.